During the time, Sen, na ikaw ay nakakulong, I'm sure may pinagdaanan din yung mga anak niyo. Because of what happened to me, sabi ko, mukhang tapos yata ang karir ng buong pamilya ko. Alam ko minsan ayaw nyo nang magpakilala na kayo ay anak ni Senator Bong o anak ni Lani Mercado. Alam mo, hanggang ngayon nga, parang may phobia pa sila. Kilala ng lahat si Senator Bong. Medyo lapitin. Paano yun na-handle ni Miss Lani? Yun lang. Walay na tayo, ayoko na, pagod na ako. Paulit-ulit yan. Ayoko na, pagod na. Pagod na. Alam mo ngayon lang napag-usapan to ang ganito, ha? Yun naman ang totoo. Sabi ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay namin? Ang daming pagsubok. Gusto na namin sumuko. Kasama ko po ngayon ang mag-asawa sa pagkatagal-tagal na panahon. Ilang taon na nga ba sila? 37 years na silang married. Wow! Siyempre, si Congresswoman Lani Mercado at Senator Bong Revilla. Hello! Hello! Hello, Aji. Ngayon ako kaharap ninyo. Natetense pa kayo? Nervous ako. Natetense pa kayo? Ako ang na-tension sa'yo. Hindi doon sa 37 years. Pero in fairness kay Senator Bong, since magkachika naman kami, hindi niya ako diniktahan, wag mo ito itanong, ha? Mabait. So, sabi lang, bahala ka kung anong gusto mo. Wow, ang bait! Ako tuloy ang ninervyos. Okay. Ayan. Sige, Siyempre, curious lang ako, no? Dahil napakatagal nyo ng mag-asawa at pareho kayo may posisyon. Paano nyo nababalanse yung oras nyo sa public service at sa family? We make it a point na kahit papaano nagkakaroon ng quality time. Talagang constant communication throughout the day. Kasi minsan may times na hindi kami magkikita ng 1 o 2 araw dahil sa schedule. So minsan he sleeps in Cavite or I regularly sleep in Alabang sa residence namin kasi may apo kami ngayon na pinapaaral. She stays with us for teenagers. So kailangan nakikita ko siya, na monitor ko siya na nandun siya everyday. So since mga lolo't lola na kayo, so tama ba ang sinasabi nila na mas mahal yung tubo sa puhunan? Ako, parang pares lang. Kasi yung mga apo, di ba? Ganon din ang gusto niya eh. Kung paano niya pinalaki yung mga anak niya, ganon din yung sa apo. Naninibago lang ako sa mga bata ngayon. Iba sila ngayon kumpara nung... Oo, iba sila kumpara sa mga bagets mas ko. Mas mature ang pag-iisip nila, like Alexa. They speak their own mind. Yeah. Matalino eh. Napaka-smart. Opinionated. Tsaka magugulat ka, marami silang bagay na alam, na akala mo, hindi pa nila alam, pero alam na pala nila. They're so advanced, so you really need to adapt doon sa level niya. So kayo dapat ang nag-a-adjust. Hindi lagi, Papa. Hindi sa lahat ng oras. Kailangan alam nila yung limitations. Hindi po pwede yung, ganito namin pinalaki yung mama mo. So, you have to follow the rules in the house. At saka, so, ganon dapat ang pagpapalaki sa mga you stay in my house, my rules. You follow our rules. Doon naman, pagdating sa anak ko, may pagmamalaki ko na magandang pagpapalaki ng nanay. Diyos. Thank you, Lord. Bakit ng nanay? Bakit hindi kasama siya? Bakit ganon, sir? Hindi, syempre. Most of the time, I'm the one working. I'm always out of the house, busy. Kumbaga, tutulog ka lang, and then, pag you'll be out, and then, ang nakapokus talaga is the mother. Although, vice versa naman, pag siya naman yung busy, ako naman yung haharap sa mga anak ko. Ano lang, 50-50 sa balancing act. Di ba pwedeng, May mga bagay kasi pag parenting, ako muna. Balance yan. Pag hindi ko kaya, siya na. Siya yung last say. Lalo na kung kailangan na ng gulpidigulat. Gulpidigulat. Ako na yan, level na yan. Siya na yan. Kaya I'm so happy bilang magulang, siguro fulfilled. I mean, I have a doctor, a lawyer, 3 public servants. Oo. And a praise and worship. 2 congressmen, 1 board member, di ba? At saka yung... At hindi pinlano yun, ha? Ang tatahaki nilang landas. Pero hindi. Choice nila yun. May pinlano mo in a way, but hindi mo akalain like Ram. Yung bunso kong anak. Hindi dapat mapapapasok sa politika yon. And newly graduate yun eh. Si Jolo decided to run as congressman ng 1st District. He's supposed to run as party list representative ng Agimat, no? Oo, kasi normally, pag ang parents daw doktor, gusto nila mag-doktor din yung anak. So kayo, pareho kayong public servants.
gusto nyo rin yung mga hindi anak nyo naman. ganon? Hindi choice naman. nilang pare. Choice nila. Choice nila yon. Si Jolo, makikita mo bata pa lang. Alam mo na yun ang tatahakin niyang idol niya, tatay niya. Nag-artista, tas nagpolitika. Pero ang kagandahan kay Jolo, unlike us, he rose up from the ranks. Nag-barangay captain siya. Nag-ABC president siya. Tapos naging ex-official member ng Sangguniang Panlalawigan. So, alam niya, both executive Vice and Governor. legislative. Tapos he's doing a very good job now as representative of the 1st District. Si Brian naman, first-timer, although ang ganda ng mga positions nila ngayon sa Congress, and it's a learning process for him. Nasa rule siya, which is one of the most demanding jobs in Congress kasi first in, last out ka, lalo na kapag ikaw ang naka-duty. So, iba. So, paano pag family gathering? Pag nag-uusap-usap ba kayo, andun pa rin ang politika? Hindi mo may iwasan kasi yung trabaho namin eh. Kumbaga, ito yung Mundong purely ginagalaw public namin. service na kung paano matutulungan yung sambayanan, di ba? Yung ganun, yung mission. That's How do you deal with the bashers? Like, Well, hindi sila kontento sa trabaho niyo? Ako, siguro ikaw naman, muna. tingnan na lang nila yung track record. At kung tayo ba'y kulang pa sa trabaho, kulang ba yung mga batas na naihahain natin, sa tingin ko naman ay hindi sila nagkamali sa pagboto sa akin. At yung hindi naman nagbumoto sa akin, sana mag-isip sila dahil tingnan na lang nila yung track record. Dahil sisiguraduhin ko po yung gagawin ko ay para sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Tayo naman, I go for constructive criticism. Kung merong pagpuna, gusto ko yun. Kasi it's room for improvement for me. Kung hindi sila satisfied, kaya maganda yung may mga kasamahan ka. You share your experiences in legislation, sa pamamalakad ng isang local government unit. At least yung best practices nila, pwede mong i-adapt sa sarili mong bayan o sa sarili mong distrito. Saka OG, katulad ako, I started as Vice Governor. Naging Gobernador tayo, tapos naging BRB Chairman tayo. So, tapos naging Senador tayo, 2 terms, 6 years, by 12 years, and then na-elect tayo ulit. Despite na pinagbakasyon ako ng 4 years, 6 months sa kulungan ng aming mga katunggali sa politika. Pero ganun pa man, hindi yung naging hadlang sa akin, and that made me a better person, a better leader, at lalo na yung pananaw ko sa mga bagay-bagay at yung mga taong nagkasala sa akin, pinatawad ko na sila, OG. Siguro naman, you know me very well, and every time na ibuka ko yung bibig ko, yun yung nasa puso ko. What you see is what you get. Yun lang, masakit. Pero yung kasi yung mga pagkakataon na yung bagay na pinagdaanan ko, alam ko, itatanong mo rin naman yan eh. Buti na yung naungkatan natin. Hindi biro. And I don't want anybody to experience that na yung nagawa mo yung pagtulong pagganti ng utang na loob sa mga taong nagluklok sa'yo, mapalarangan ng pelikula, hindi ako pinabayaan, television, and public service. Tapos, yung sa lahat ng mga ginawa mong pagtulong sa kapwa mo, yun naman dahil alam din na naging threat na, magiging threat ka. Siyempre imagine, first time I ran for senator, I was number 2. Second time, I was number 1. So, highest votes na nakuha ng isang kumakandidatong senador. Eh yun na, parang siguro na-threaten sila sa atin. So, giniba talaga. And sa akin, that's water under the bridge. As I said, pinatawad ko na. Pwede mo namang sabihin na, kalimutan na yan kasi past is past. I go, no. I have to explain this to the people para malaman nila na hindi ako pwedeng mag-traitor sa sambayan ng Pilipino dahil utang ko sa kanila. Kung ano yung kinalalagyan ko. And I mean it. Every time I talk sa mga entablado, sasabi ko, sa pelikula, ilalan nyo naman, sa suntok, isang gulong, isang halik, kwarta na, masarap pa yung halik. Yun siya sabi ko, ibig sabihin. Alam mo yung kita na isang artista. Ako, artista, producer. Kumbaga, nagtatrabaho tayo talaga sa industriya para tumulong. Ganon din. So, yung lahat yan, yung pagtulong naman ng ganti, binagbabayad sila sa sine. Kumbaga, entry tayo sa festival, number 1. Kumbaga, top grosser. And we know how to take care of our business doon sa pinagkakakitaan natin. So, hindi politika ang negosyo namin. Ito yung sinasabi ko sa mga anak ko. Now that you're in public service, hindi tayo amo ng bayan. Tayo ay alipin nila. Yung lahat ng itulong nyo sa tao yan. Hindi sa atin yan. Bago ba kayo nag-enter ng politics, mayaman na ba ang mga Revilla? I think you should know the answer. And you know the Revilla family ever since. Ayun. Kasi Don Ramon pa lang, alam ko. Yeah. Mayaman na. Kahit Dalang bata pa lang kami, tatay ko, walang ginawa kundi mamili ng lupa. And kaya yung lupain namin sa Cavite, di ba? And hindi naman siguro kailangan pa alam ng mga Caviteño yan. Meron kami mga memorial park, meron kami subdivision, meron mga lupain. But
Ayaw na natin magbuhat yan. Kaya nga, masakit para sa akin. Kung naalala mo, nung kinakasuhan ako, binabato ko ng putik yung time na yan, ng alketran na puti-puti suot mo. Sinabi ko sa isang interview sa akin, pag kayo may napatunayan, naninakaw ni Bong Revilla kahit 5, yung lahat na pinaghirapan ko, inyo na. So kung talagang kung halimbawa nasintensyahan nila ako guilty, so inyo na yun. Ibig sabihin, yung lahat ng that's kasi, I know that nandito ako para sa tao eh. Nandito ako para tumulong. Nandito ako para umagapay sa mga mahihirap nating kababayan. Hindi para sa ganung bagay. So, that's why I'm so happy now. Nakarecover ako, nakabalik yung pangalan ko, yung tiwala sa akin ng sambayan ng Pilipino. Kaya sabi ko, ano pa ba hilingin ni Bong Revilla? God is so good sa akin, sa pamilya ko. Ayan, I have 2 congressman na anak na lalaki and my wife is a congresswoman. And Ram, Board Members League President, and I have a doctor and I have a lawyer na mga anak na babae. Ano pa bang hahanapin na isang magulang? During the time, Sen, na ikaw ay nakakulong, I'm sure may pinagdaanan din yung mga anak niyo. Yung struggle nila. Dumating ba yun? Alam mo, yes. In fact, si Ina, nag-stop yan ng schooling sa school. Sa law school. Nabully siya doon. In fact, that's part of my privilege speech. Sakit yun. Pati lahat. Pero ganun pa man, that's water under the bridge. Siyempre, kahit naman sino, ikaw batuin ka ng putik. Kung yung sinasabi ng tao, ganito ka, malalason ka rin eh. So, kailangan, pagka merong ganun, pag-aralan mo na mabuti, tingnan mabuti kung totoo ba to, fake news ba to. Dahil masama yung iminulat ka sa mali. Tulad niyan, because of politics, lahat yan. So, nung time na ikaw ay nasa loob pa, mayor pa si Congress Mayor. and Mayor. Oo. So, paano mo na-handle yung... Hirap. Oo, dahil si Sen nasa loob. Oo, Ikaw mahirap. nasa labas at ikaw yung pinaka-timon, kapitan ng mga anak mo. Hindi lang kapitan ng mga anak mo, pati ng bayan. You have to be strong in front of your people na hindi ka magfa-falter. Hindi makikitaan ka ng panghina ng loob. And you can still, kumbaga, magampanan mo yung tungkulin mo bilang alkalde, bilang isang kongresista. Napakahirap kasi I remember the time nung nasa Congress ako, after Congress, dadalaw ako sa kanya. Ganun ang naging routine ko. I had to show our people na kaya ng isang babae na maglingkod at awa ng Diyos, tinulungan ako ng mga kababayan ko and yun, naging una akong babaeng alkalde ng lungsod ng Bacoor. Kasi nakita naman siguro nila yung paninindigan ko para sa kanila, paninindigan ko para sa pamilya ko. Sabi ko kung paano ko minahal at pinagsilbihan ng mga anak ko at ang asawa ko, ganun ko din kayo pagsisilbihan dahil pamilya ko na kayo. And I gain inspiration from my constituents. Sila yung lakas ko. I remember one time nung panahon na magdidesisyon na ang korte na kung pakakawalan ba o kukulong ba yung asawa ko. That was around magdi-December. Senior Citizens Occasion, yun, hindi ko makalimutan yun. Humagulhol talaga ako sa harap ng mga senior citizens kasi I treated my senior citizens as parang mga parents ko na kasi ulila na ako sa nanay at tatay. So, parang inhinga ko sa kanila yung struggles ko. At yun, nagdasal kami. Yung panahon na yun was really a time for prayer. Pagdasal talaga. So, naiiyak ako. Pagdasal talaga kasi yung mga panahon na yun, wala kang talagang kakapitan kundi ang Panginoon. Siya lang ang kakampi mo noon at wala nang iba. Feeling mo, lahat na ng tao, inaakusahan ka, pinaparatangan ka, ginajudge ka na nila nang hindi pa tapos yung kaso. At magpahanggang ngayon, people still judge us. Kahit meron ng desisyon ang korte kung ano-ano yung mga sinasabi. Pero we put that aside. We put that aside. Kasi life goes on eh. Patuloy ang buhay. Nabibigyan na ng linaw. It's not like before. At least nagkakaroon na ng liwanag. Nakita na nila I'm acquitted. Napawalang sala. Humarap sa korte, umupo sa witness stand, hinarap ang lahat ng pinaratang sa akin. Kung ako takot, kung ako guilty, sana tumakbo na si Bong Revilla. Hindi ko na hanarap yan. I remember, Papa, di ba when we traveled to Israel, one of the most memorable trips that we had, nag-Holy Land tour kami bago siya naikulong. May mga kasama kami na kinukumbinsi siya na wag nang bumalik, magtago na lang. Yeah, pero hindi. Meron ganun. Sabi ko, ganun. Harapin ko yan. In fact, nung lumabas nga ako siya pa yung nag-advise sa akin, huwag ka na bumalik, ba't ka babalik pa? Ganun. Kaya nung lumabas ako, biglang nagpa-press con. Sinabi niya, umalis na yan, di na babalik yan.
Sabi ko, haharapin ko yung kaso ko at hindi ako natatakot dahil wala akong kasalanan. Ganon yung buhay natin. And masasabi mo na lang yung ano na yun, God is so good. Dumating yung sa buhay namin, nasa loob ka ng tunnel na napakadilim. You can't see a single light. Parang akala mo katapusan na ng buhay. Hanggang doon sa dumating yung point na, ay God, buhay ang Diyos. May Diyos. Lumabas ang katotohanan, I'm acquitted. Tapos yung mga dumating na blessing nga sa pamilya ko, yung ganyan. Kung talagang hindi kami mahal ng tao, doon na lang sa sariling lalawigan, sa distrito niya, sa distrito ni Jolo, sana hindi sila binoto. Kung kami masamang tao, di sana isinuka na kami sa sarili naming lugar, sa sarili naming lalawigan. They know kung sino tong pamilya Revilla. Kilala nila kung sino si Bong Revilla. Ang pinakamatibay that time si Miss Lani. No, yun ang I wanna, sa totoo lang, I wanna thank her. Because siya yung naging tatay at nanay habang ako'y nasa loob eh. Alam mo, yung first 2 years, palagi everyday, nandun sila dumadalaw sa akin sa kulungan hanggang sa dumating ako sa point na losing hope ako. Parang, sabi ko nga, yung time na madilim yung mundo mo. Parang sabi mo nga, yun yung parang mabubulok yata ako dito, parang ang dating kalaban mo lahat. And doon mo nakita yung time na yun, yung si Lani, tumindig siya yung nanay, tatay, siya yung naging haligi ng tahanan. Actually, at nagampanan niya lahat. And I owe it to her. And Sinabi ko sa mga anak ko, alam ko nakakaranas kayo ng judgment among other people the time. At mahirap. Alam ko minsan ayaw nyo nang magpakilala na kayo ay anak ni Senator Bong o anak ni Lani Mercado Revilla. Alam mo, hanggang ngayon nga, parang may phobia pa sila. Nararamdaman ko lang. So, ang sabi ko sa kanya, this is the time that we should face them. Pakita natin who we are. Hindi tayo magyayabang. Trabaho lang tayo. Pakita natin kung ano yung katatagan natin. Although there were times na nagkaroon ng mga pagsubok din sa mga personal nilang mga buhay that time, importante tumindig. Hindi bumigay, hindi sumuko. Alam mo, OG, dumating yung point na parang because of what happened to me, sabi ko, mukhang tapos yata ang karir ng buong pamilya ko. Parang sobrang sakit nun. Yung pinaghirapan ng tatay ko, Revilla, iningatan niya, pangalan. Tapos magigiba ng dahil sa akin, parang napakasakit nun. Buti na lang talaga at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Banggitin ko din na siguro during that time, it drew inspiration para sa mga anak ko. Si Ludette, nung nag-graduate, wala siya. Ilang graduation yun, Papa, di ba, na hindi, wala siya. Di ba, normally parents, dapat sinabitan ko ng 5 medalya yung bunso kong anak na babae, si Doktora. Kasi siguro yun nga, yun yung pangaral ko sa kanila. Let's show them who we are, ano tayo, what's in our hearts. Dahil hindi tayo yung sinasabi nila kung sino tayo. So, yun lang yung pangalan ko. Tsaka dasal. Grabe ang kapit namin noon. I remember nung paglinggo, 2 ang service sa Krame noon. May isang Catholic service, may isang Christian service. There was a time talaga na talagang ang hugot namin, word of God. Kasi hindi na kami minsan makapunta noon sa church. Kasi ang pinag-uusapan sa pulpito, kami. So, paano yun? Paano ka magdadasal kung ganon? Alam mo, minsan kakapitan mo ang Diyos, di ba? Kapit ka talaga sa Diyos. At yun ang ginawa namin. Minsan yung church na pinuntahan namin, pati ako binabash doon. Kaya hindi kayo nagsisimba na lang o I still go to church. Ngayon, we go to church. Ano lang, nagkataon, syempre nung nakakulong na siya, we had to bring church in. Hindi naman natin sinurrender yung gano'n. Parang yung faith mo na nawala ka na ng tiwala sa... Hindi. Sabi ko nga, kung wala ang Panginoon, wala na ako siguro. Sumurrender na ako. So sa 37 ninyo na taon ng pagsasama, I'm sure may mga ups and downs ninyo. Katulad ng ibang relasyon. Anong maipupuri mo kay Miss Lani pagdating sa katatagan? Oo, dahil kilala ng lahat si Senator Bong. Medyo lapitin. Paano yun na-handle ni Miss Lani? Siguro talagang I stuck with our vows. Yun na lang ang tinitingnan ko. Kasi I remember, meron kaming kaibigan na iba-iba ang naging relasyon. Nagkaroon siya ng maraming asawa. And this is a man, lalaki siya. Sabi niya, Lani, nung iniwanan ko ba yung unang asawa ko, nagbago ako. Di ba hindi? Tapos iniwanan siya ng second ba? Marami. That change will come eventually. Pero hindi talaga pinipilit ang pagbabago. Just stick it out with your husband. Darating yung panahon na magkakaroon ng mga pagbabago,
and you are there. Ikaw pa rin yung magwawagi. So sabi, wagi. Ikaw pa rin ang magwawagi. Sabi ko nga lagi, pag nung natatandaan ko nung nagkakasal ako, nung mayor ako, sabi ko, ang laging gusto ng demonyo ay sirain ang pamilya. Kasi yan ang smallest unit of the community. Kung gusto niyo ako tulungan, kayong mga kinakasal ko, huwag kayong maghihiwalay. Preserve your family. Kasi pag sira ang pamilya, sira ang community. Ang daming problema, ang daming krimen, maraming naliligaw ng landas. So preserve your family. So yun lang, practice what I preach. Inom ka muna tubig. Yun lang. Ay, yun lang yung patakaran. Yun lang Parang yung patakaran. pinahihintukan niya. Oo, parang gusto niya. Minom ka ng tubig. Sa totoo lang, yung tiwala niya, yung pagmamahal niya sa akin, pagmamahal sa niya, hindi na uupos. Yung pasensya. Minsan, konti na lang. Minsan, konti na lang. Sa totoo lang, sabi ko sa sarili ko, pag nakaharap ko si Miss Lani, ito lang ang tatanong ko, paano mo na-handle yun? Alam kong mahal niya At the end ako. of the day, Tanungin mo siya, maghiwalay na tayo. Hindi. Sabi niya, hindi. Nag-date ko one. Oo, maraming beses. Walay na tayo, ayoko na, pagod na ako. Oh. Hindi niya sabihin hindi. sinasabi ko nga kung mamamatay Ayun, ako, mabubuhay muli siya pa rin ang pipiliin ko. Paulit-ulit yan. At mamahalin habang buhay. Oh, so, yung Paulit-ulit siya. yung sinasabi niya na hindi at gusto niya ikaw pa rin. Pinatunayan naman niya. Nandito pa rin siya. May pagtataka ba? Ako rin pala. Bakit merong Bakit iba? meron pang iba? Men are created polygamous. Very rare sa kamay sa daliri ng kamay mo. Aray ko. Hindi, very rare. Masyado naman ako pinagpapawisan sa'yo, OG. Hindi, Papa. yung totoo lang naman. Uminit yata dito. Yung totoo lang naman, Papa. Okay. Yung bihira sa kamay mo na makakita ka ng isang loyal na lalaki na di nagkamali sa relasyon nilang mag-asawa. Our lives are not perfect. Pero, pinagpa-perfect yan dahil kay God. Yan. Alam mo, tama. Diba? Tama yun. Nawala talaga ako Ba't ka naiyak, Miss Lani? Yun naman ang totoo. Na si God lang talaga ang tutulong sa inyo. Pag gusto nyo nang sumuko, gusto nyo nang huminto, ganyan. So, pero siguro ang mga namumutawi lang sa puso ko pag dumadating yung mga panahon na yon is you remember the good times. You forget the hurts. Kasi pag nagtatago ka ng isang notebook ng mga kasalanan ng asawa mo, mahirap yun. Hindi kayo magtatagal. Hindi kayo magtatagal. Always have a record of the good things, the wonderful things that you have with each Inom ka other. muna tubig, mama. Inom ka muna tubig. Masyado ka ba't umiiyak? Naiiyak ako noon. Hindi, pero naiiyak ko na yan in the past. Pero, kumbaga, dumating sa point na hininto ko ang pag-iyak. Kasi kailangan matatag ako. I should not show my Meron ka ba kids. iniiyakan? Ha? Ngayon, wala. Pinaalala lang yung mga nakaraan na pinot. Ano kaya ni? Nilagay ko na sa baul yan. Ayoko na. Pagod na. Pagod na. Those were the days. Those were the days. Pero ngayon, wala. Trabaho lang tayo. Hindi ka na nagtatanong kay Sen, saan ka galing? Ay. Sinong nakasama mo? Totoo ba yung ganito? Wala nang ganon? Wala na, hindi na masyadong iniintindi yun. Kasi alam ko naman kung alam ko yung nangyayari. Alam ko yung mga nagaganap. Alam ko yung mga Ba't ba tatanungin niya yung nasaan ka, gano'n? Hindi, alam mo yan. Tatawag yan. Nagre-report talaga siya. Tatawag siya. Siguro marami ring realizations. Kasi matatanda na kami. Alam naman niya na medyo nagiging emptiness na kami. Ilan na lang kami sa bahay. Yung apo ko na lang at saka si Ram. Yung si Doktora paminsan-minsan na lang umuwi dahil may sarili na siyang kondo. So, iba na ang buhay namin. Mga ngayon. interview ni OG, parang gusto niya magkaroon ng confession dito. Iba na ang buhay. Iba na ang buhay ngayon. Masaya na siya. Yung paghinto, okay. Pero yung hindi ka napapagod na magmahal. Like, hindi kasi kamahal-mahal naman si Bong. He's very thoughtful. Kita mo nga nung huling anniversary namin, ako na yung nakalimot ng anniversary namin eh. Very loving, very karinyoso. Wala ka nang mahihingi pa kay Bong Revilla. Ayoko na maghanap ng iba. Kita mo, iniiyakan niya. Sobra ka naman. Ayoko na maghanap ng iba. Loyal ako. Loyalista ako. Loyalty awardee ako. Isa pa sa kinabibiliban ko sa'yo, yung pagtrato mo bilang tunay na
anak sa mga anak din ni Zen. Thank you. Thank you. Papaano ba? It takes time. Siguro ang titingnan ko ay yung mother-in-law ko. Pero ang ginawa ng mother-in-law ko, hindi ko kaya yun. Kasi Lahat, iba-iba. ang dami nun eh. Lahat, ang dami. 80 daw kami magkapatid, di ba? Ang dami nun. So, Oo, martir, yun, mahirap super yun. martir. Mahirap yung ginawa hindi. ng mami. Ako, konti lang. Huwag mo na tatanong Wag mo na ha. ano eh, Huwag mo na magtanong. susundan ng Hindi na, tanong. hindi. Hindi naman po ako, nakahawak ako sa asawa ko. Baka ako biglang Baka boom. biglang humble Hindi. lusin. Yung mami mo, bilib ka doon, ano? Super. Oh, Kasi yes. na-handle niya yung, Oo. Super. yung dami ng anak ng daddy mo. Super. Yeah, tsaka hindi. We practically grew up together. Yung mga ibang half brothers and sisters ko. Kaya hanggang ngayon, bonding naman namin. Kaya yung mami ko rin ang nagpalaki sa kanila nga. Tinuring na rin na parang kapatid talaga namin. So, would you consider na parang ganun din si Miss Lan? Parang, Hindi ko naman Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yung ginawa ni Hindi naman, mami. parang mahirap sinasabi tapatan mo, yun. oh Gina, ganun karami yung ano. Hindi. Hindi. Sabi na abot na 80 rin. At wag na madadagdagan. No? Behavior, yung attitude Like- towards your, yung anak mo, na ganun din, na parang, Hindi, minumulat ko rin naman. Alam mo ngayon lang napag-usapan to, yung Okay. ganito Hindi, Minumulat napag-usapan ko rin sila sa aspeto ng realidad ng buhay. I'm not perfect. Sabi ko, meron akong anak sa... Pero ilan lang yan. Hindi pa lagpas sa Sa daliri ng kamay ko. mo. Wala mang plano na itagtagan yan. na-aware din si Miss Lan. Yeah. And hindi mo naman may tatago yan. Ay, ayoko naman mag-suffer yung mga... Wala namang alam yung mga bata. Pero yung ilan lang na yun, ay hindi na madadagdagan yan. Ano? Hindi na. Gusto niya na nga, pwede ba? Papasectomy ka na. Alam mo, OG, may session pa ako. Nagtrabaho pa siya sa loob. Oo. Mahaba na. Sabi mo, 20 minutes na interview. I think it's more than 20 minutes. Despite the fact na ganun si Senator Bong, ano yung gusto mong ipagmalaki sa kanya na hindi pa alam ng mga tao? Mabuti siyang tatay, mabuti siyang asawa. Hindi perpekto ang buhay namin, pero kanino ba ang perpekto ang buhay? Importante, he's a good provider, he loves us. Nakikita naman yan, kay may camera, kay walang camera, very consistent naman siya doon. Pagtatanggol ka niya, paglalaban ka niya, yun ang mahalaga. Sa mga panahon na mahina siya, masasabi ko, doon na-test yung katatagan niya. Naniniwala ako na during those times, nakita rin niya kung gaano kahalaga kami as a family. Imagine mo, for example, nangyari yung lowest part sa buhay na, tapos we abandoned him. Ang sakit nun. Pero we did not We didn't abandon him. I know for a fact that he has seen the value of family during those times. So talagang sa hirap at ginhawa, magkasama kami. Till death. Do us part. Yun ang mahalaga. So talagang ang samahan ng mag-asawa is really matibay. Yan din ang mantra mo. I think so. Sa lahat ng aspeto, kay pamilya, Sa dami, kay career, kay buhay, dapat walang sukuan to. Sa dami ng pinagdaanan ng buhay namin. Siguro naman, lahat ng gera, inabot na namin. Ano yung pinaka-sinasaluduhan mo kay Miss Lan? Kumbaga, perfectong asawa ni Bong Revilla. Siguro kung ibang babae, baka sumuko na siya. No? Natanggap niya kung sino si Bong Revilla. Na hindi naman ako ganun masama. Hindi naman siya masamang tao. Medyo pilyo lang ng Lapitin. konti. Lapitin. Kung ikukumpara mo ko sa tatay ko, wala akong sa katiting, di ba? Oo. Yun lang. Wala ako sa kalingkingan. Kasi dito, baka nandito lang ako. Ganon. Sabi ko nga, mapalad at ganon na nga lang din. Pero hindi pa rin, siyempre, madya-justify yun. Pagka alam naman natin, pagdating sa aspeto na yan, isa lang dapat talaga ang ano mo. Pero may pagkanoti ng konti. And I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Ay, nako, Papa. On cam yun. So, pagkatapos ng lahat ng ating revelation today, ano yung maipapayo nyo doon sa mga mag-asawa, sa pamilya? Siguro ang pinakamagandang lesson ay kahit na ano pang pagsubok ang dumating sa buhay ng tao, huwag tayong makakalimot sa Diyos. Kapit lang tayo sa Diyos at hindi niya ibibigay ang pagsubok na kung hindi natin kaya. Miski yun nga yun, kaya yung kay Lan, yung mga binanggit niya. Sa totoo lang, sa tibay niya, ito, ang pinaghugutan lang talaga ng pamilya namin. Kay God. Kay God sa talaga. Diyos lang. Yung asawa natin, no matter what, kahit ano pang pilyo natin,
huwag natin iiwanan. Mahalin natin at huwag nating pababayaan. Dahil lalong-lalo na kung hinarap mo sa dambana, yan ay sinumpaan natin sa Panginoon. Till death do us part. Kailangan ganun talaga yon. Kung meron man tayo minsan nadadapa, kailangan matuto rin tayo bumangon. Lani, ikaw naman. Ako. Siyempre, ito yung eksperto sa pamilya, sa pag-handle ng pamilya. Huwag kayo susuko. Importante, nandyan ang pagmamahal. Huwag mawawala ang pagmamahal. Show all signs of the love languages that you know. Touch, you appreciate each other verbally, you show each other physically how you love each other. Mahalin nyo rin lalo ang mga anak niyo. Oo, hindi pwedeng kayo lang mag-asawa dahil dapat buong pamilya. At saka important, the family that prays together, stays together. At huwag tayong magkukulang ng pangaral sa ating mga anak para ma-guide natin sila ng tama. And I'm so happy, at least yung aking mga anak, they're all very successful in life. Siyempre sa guidance ng napakabait na nanay. I cannot say na akin yun. Siguro ako mga 1/4 lang. Hindi naman. Hindi. Both ways naman. But of course, more on the mother. Bigay ko sa kanya yung credit. May mga vows kayong binitawan nung kayo'y kinasal. Panindigan yun. Minsan susuko ka na in between. Pero wala, ang paghuhugutan mo talaga ng lakas ay ang Panginoon. Isang Bible verse na nakastick talaga sa utak ko nung mga panahon na yung nakakulong si Senator was yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall happen unto you. All ha, hindi some. All. Sabi ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay namin? Ang daming pagsubok. Gusto na namin sumuko. Pero, nung nakita ko yung verse na yun, talagang, mga anak, total surrender tayo. Total surrender tayo. Dahil, Panginoon na lang ang magiging source of strength natin. So yun, I think, kapit lang tayo sa Bible verse na yun dahil sa totoo lang, si Lord ang strength natin, siya ang refuge natin, siya ang lakas natin sa mga panahon na pinanghihinaan kayo ng loob.